Gisingin niyo ang katabi niyo at sabihin sa kanya magandang umaga. Pagkatapos yung isingin siya, makinig na tayo. Muli, magandang umaga po. Sino nakakumpleto ng simbang gabi? Nagsisimba, ha? Hindi po naglakwatsa lang. Bakit tayo nagsisimba ngayon? Bakit gusto niyo makumpleto ang simbang gabi? Dahil sa wish? Ay, hindi po mangyayari yan. Kasi nagsisimba po tayo, kasi naghihintay tayo ng pagkakatawang tao ng Panginoon. Hindi po sa sabsaban, kundi hinihintay natin ang pagkakatawang tao ng Diyos sa ating buhay, sa ating pag-uugali, na tayo po ay magiging isang tanglaw, maging isang liwanag na nagniningning sa kadiliman ng gabi. Na ang pag-uugali natin ay may hambing sa pag-uugali ng ating Panginoon. Siya ang ating hinihintay. Ang mga bida sa ating kwento sa Ebanghelyo ngayon ay ang ating mahal na Birheng Maria at ang Anghel Gabriel na inutusan ng Panginoon, inutusan ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita. Ang anghel ay tagapagdala ng tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos na sa kataas-taasan ay noong unang panahon ay hindi po naririnig. Subalit, sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, naging hayag ang tinig ng Diyos. Naririnig ba natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng banal na kasulatan? Nagbabasa ba tayo? Ang unang tanong. Binabasa ba natin at pinagninilayan natin ang salita ng Diyos? Ilang araw na po ng ating pagsisimbang gabi na ang ating pinagbibigyan pansin ang salita ng Diyos at ang kanyang pagkakatawang tao sa buhay at misyon ng sambayanan. Mga kaibigan, mga kapwa Kristiyano, nandito po tayo ngayon. Tulad ni Maria, ini-expect, inaasahan ng Diyos na tutugon tayo ng oo sa ating misyon. Ano ba ang ating misyon? Ano ba ang utos ng Diyos? Pwede din po natin tanungin ang mahal na Birheng Maria kung ano ang nais ng kanyang anak. Mama Mary, ano ba talaga ang nais ng iyong anak? At sasagot po siya sa atin, do whatever He tells you. Gawin po natin ang kalooban, ang sasabihin ng kanyang anak na si Jesus. At ano ba ang utos ng kanyang anak? What is the greatest commandment? Hindi ba sabi niya, love God with all your heart and with your soul. Ibigin ang Diyos. And love your neighbor as yourself. Ibigin ang kapwa. Hindi po mahirap na ibigin ng Diyos. Diyos po siya, kataas-taasan, banal. At sa ating kuminsan, mga pagdarasal ay sinasabi natin, mahal ka namin, Panginoon. Subalit, ang ating bang pagmamahal sa Panginoon, dumadaloy pa sa ating pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Hindi rin po mahirap mahalin. Hindi rin po mahirap paglingkuran ang kapwa na hindi nangangailangan. Hindi po mahirap paglingkuran at mahalin ang kapwa na walang pangangailangan. Pero pag ang pinag-uusapan na po ay
kapwa nating nangangailangan, kapwa natin na maralita, kapwa natin na may sakit, kapwa natin na nasa bilangguan. Talaga bang nakakatugon tayo sa hamon ng Diyos? Siguro hindi rin mahirap tumugon sa paglilingkod kung ang tao pinaglilingkuran natin ay may kakayanan na magbayad o sumukli ng paglilingkod. Kasi maglilingkod tayo at babalikan naman yan ang paglilingkod o kaya babayaran ang ating paglilingkod. Pero pinag-uusapan po natin dito ang paglilingkod sa tao walang kakayahan, ibalik ang pabor. Mga tao na sabihin natin, hindi man lang marunong magpasalamat. Pero hindi po yan kondisyon ng paglilingkod. Si Kristo naglingkod. Si Kristo nagpagaling. Si Kristo nagpakain ng 5,000 at higit pa. Ilan nang kaya ang bumalik at nagpasalamat? Si Kristo nagpagaling ng 10 taong may pitongin. Nasaan ang 9? Isa lamang ang bumalik. Tayo, sabi natin, sinusundan natin ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung minsan, nagtatampo tayo, sumasama ang ating loob. Pag naglingkod tayo at hindi tayo napapasalamatan, sumasama ang loob natin. Kasi ang tao na yan, pinagpupusan ko ng panahon, pinakain ko na, pinakutang ko, binigyan ko ng pera, hindi man lang marunong magpasalamat, inaway pa ako. Yun pong tunay na Kristiyano. Pag inaaway ka, at huwag kang magtampo, gusto mo pa ipako ka sa krus? Di ba yun ang napala ng ating Panginoon sa kanyang paglilingkod? Ang pag-uusig, pinagbitaan siya at ipinako sa krus? Bakit tayo magre-reklamo? Mga kapatid, ang sabsaban ay simbolo ng Pasko. At excited na po tayo na may ilalagay na dyan na Baby Jesus pagdating ng Kapaskuhan, pagdating ng December 24 ng gabi. Subalit, kung tingnan po natin, maganda pong sabsaban dito sa bamboo organ, maganda pong bilin. Pero ang unang bilin po ay hindi po maganda. Kaya niyo ba ilagay yung bagong panganak, isang sanggol, sa ganong klaseng sitwasyon? Hindi kaya. Kahit mahirap lang po, ay gusto naman natin ay maayos ang ilalagyan. Yung lalagyan ng mga sanggol na bagong panganak. Inaayos pa natin yung balot. At ayaw natin madumihan. Pero si Jesus, sa unang Pasko, doon sa sabsaban sa Belen, ang kasama niya po ay mga mababahong hayop. At doon po niya, doon ni Maria at Jose, inilagay si Jesus, ang sanggol ni Jesus,